ikaw kaya. May mga kadete. Ano naman? Di gusto nyo aso sa kanila. Tayo muna, tayo muna. Ano? Hey! What's up, dog? What's up, dog? Ha? Alam nyo? Kasi kayo. O yan, di ba? What's up, dog? Hindi tayo pag-usap sa sosyal. Dapat marunong kayo makipag-usap sa mga aso. Alam nyo? Ito. Ito yung aming dog whisperer. I'm just a dog. Dog. Alam kung bakit? The dog? The dog. Hindi. The hot dog. Alam mo kung bakit? Bakit? Tayo muna. Ako na. I'm hot. Ayoko. Tayo naman. Ako. Alam mo, nag-koto na ako sa laway mo. Ako naman. Vienna Sausage ka naman eh. Mga best men, ito yung na-assign sa akin ngayon. Maging dog trainer. So, samahan niyo ako. Alamin natin kung paano ginagawa ito. Ano ba talaga silang eskwelahan? O wala lang, kaya-kaya lang. Tignan natin. Dito sa Tire Philippines ko masusubukan ang basics sa pag-train ng guard dogs. At syempre, para magawa yan, kailangan ko ng tulong ni Sir Henry na isang certified dog trainer. Bago ka sabihin na isang dog trainer, kailangan maging mahilig ka muna sa aso. Dog training lessons naman tayo, mga best men. Ang unang step sa training, ang bonding. Dito ipapakita ninyo sa mga aso na importante sila sa inyo. Sir, pasako kayo, may aso ko para dyan sa inyo. Ako. Para sa inyo, sir. Special. Dito ka dyan. Ang laki niya, Brad. Ang laki niya. Monster coming in. Monster coming in. Proceed. Binigyan ako ng aso. Hindi yun aso eh. Halimaw. Halimaw yun eh. Laki yun. Ang laki-laki nun. Si Echo. 18 months. Pwede bang chihuahua na lang sa akin? Ang laki niya no. Oh, Echo photograph. Naramdaman ko, hindi niya ako type. Hinawakan ko pa lang eh. Ang maano na eh. Wala eh. Hostile siya sa akin eh. Ayaw. Ayaw magpa-autograph ni Echo. Sige, palit natin. Uso, medyo maliit naman konti. Ayun, parang ayaw sa akin eh. Sige, palit. Ang laki oh. Parang sa Twilight eh, yung mga ano. Kaya buti na lang pinalitan. Pinalitan siya ni Shaq. Ganda ng aso ko oh. Liit lang oh. Shaquille maliit. Sa susunod sir, magpangalan naman kayo nung ano, Jace, RJ. Di yun, di ba? Mga native. Pangalawa namang part ng training ay ang obedience, kung saan tinuturuan mo ang mga asong sumunod sa tabi mo at sa mga commands mo. Position exercise, nandiyan yung mag-change position yung aso ng 3 given position. Asi! Sit. Dabu! Stand. Kushe! Kushe is down. Dabu! Stand. Kushe! Kushe is down. Asi! Asi is sit. Sir, bakit nyo sinisigawan? Para marinig niya ako, sir. Okay. Baka sensitive sir, magalit sa'yo. Mga best man, turn ko na para sa obedience training. OPA po, OPA, yun yung maglalakad na po kayo. Yung sasabay-sabay siya sa akin? Opo. Then yung sa positioning po, yun yung ASI. So, yung command na ASI, yun po yung upo. Asi. Pushe, yun po yung down. Yung banda. Opo, yung adobo. Oh! Yung adobo. Yung stand up po. Adobo talaga? Hindi, adobo lang po. So Sir Louie, anong dapat gawin ko? Kailangan ko introduce yung sarili ko sa kanya? Yes sir, amoy nyo yung sarili nyo. Amoy niya. Okay. Hi, Red! Sa pamamagitan pala ng pag-amoy, malalaman na ng aso kung sino ang magiging bago nilang handler. Hindi, huwag po kayong mag-hesitate na. Opo. Kasi, nararamdaman po nung aso yung kapag. Baka kabahan din siya, bigla kayong... Delikado to, baka kabado pala to. Yariin ako nito. Kinakabahan ako, sir. OPA! OPA, Red! OPA! Asi! Asi! Very good, very good. Kuman po kayo sa kanya ng red, okay? Red, OPA! Ano po kayo?
Red, okay. Actually, kanina, nakikita ko sa kanya, ramdam niya yung kinakabahan siya. Bilang bago sa paghahawak ng aso. Asi. Red, okay. Yung nilalakad parang awkward kang maglakad dahil didikit siya ng didikit sa'yo Parang minsan nga hindi ikaw ang nag-guide pakiramdam mo. Ikaw ang dinadala niya sa certain direction Malakas sila Malakas silang, hindi sila ordinaryong doggy-dog Red, Papu J. Kushe. How you pronounce yung command, merong accent na different Meron ka dapat emphasis sa ganitong point, sa ganung point, at saka dapat medyo may force ang command mo. Kasi pag lalamya-lamya yung command mo, hindi ka niya pakikinggan. Kushe. Kushe. Pero kahit nalakasan mo minsan, ayaw anong gagawin mo, di ba? Pag ayaw niya, uwian na. Nainitan? Mahirap pilitin, baka mangagat. Pag hinihingal na sila, nahihirapan na silang mag-follow, magagawa mo. Ayaw nila Lapain kaya ako nun. Dali mo muna dito. Tanan. Ayan, gabi. Ayan. May whisper sa akin. Ano sabi niya? Na-e-emak daw. Sige. Whisper niya kaya pala, sige. Ikaw na bahala, Junpy, ha? Kaya mo yan. Meron pa binulong. Ano sabi? Nagkahanap ng chicks. Ayan na, may nahanap na, okay. Mga best men, ang third part ng training, ang protection, kung saan tinitrain ang mga aso para protektahan ang mga amo nila. Yung sa kotse, magugulat ka Walang command yun Pagpasok agad nung isang nag-pretend na magnanakaw, sinakmal agad siya Ganong reaction ng intruder, ay alam na agad niya ang gagawin. Dito naman sa pangalang senaryo, Bakit sila naginuman? Tanghalin tapat. sir kumbaga, training nga sir. Kumbaga, kahit tanghali, kaya mag-respond so, kahit pagod na pagod, dahil sa amo kanya, kanya protektahan. Sige sir, tingnan natin kung anong magiging reaction ni Red. Mainitang ulo yan, tanghali. Pero pinakabilib ko talaga sa lahat yung senaryo na nagiinuman. Nararamdaman yung aso na nagiging unfriendly na yung environment Pagtulak sa kanyang ganun, sign of aggression na yun, attack agad siya. Walang sinabi yung amo niya Nakita niya lang na ginanon yung amo niya, sinakmal agad niya nang ganun sa amo niya. Akala ko mga best men, tapos na. Kaso, kaya din palang tumalon ng mga aso sa bintana. Kakabilib siya, tumatalon, diba? Yung sa old TV series yun, yung Lassie. Kaya lang si Lassie maamo. Eto, laso nito Laki, Paano nga pala yun? Paano sila nagiging bihasa, nagiging expert sa ganyan? Sa simula pala... Sa ganitong sitwasyon. O lahat yun sinasama-sama? Unang-una, bago kami... Ito yung parang tinatawag natin na finished product, sir. Pero bago kami magsimula yan, ang hinahanap naming aso, yung mga mahilig mga yung mga kanina, cute tag, laruan. Wala bang asong... May aso bang hindi mahilig mga gat? Ay hindi sir, iba yung kagat na kagat out of laro. Kasi sa kanila, itong mga ganitong aso, laro lang to Yung kagat niya na yun, laro lang yun? Laro lang yun sir. Kumbaga sa bata pa lang, tinuturuan mo rin yung sumuntok, sparring lang. Pero pag lumabas siya sa tunay na realidad ng buhay at napaaway siya, marunong siya sumuntok. Alam niyo ba mga best men na may malaking pagkakaiba ang kagat ng mga canine dogs sa mga hindi na train na mga aso? Ang bite force ng isang canine ay kayang umabot sa 1,500 pounds per square inch o halos kagat ng 3 pating. Aray!
Dapat ba talaga pag trainer ka, kailangan na-experience mo yung nakakagat ka gano'n? Siyempre. Hindi ka pwedeng maging dog trainer kung hindi mo... Kasama sa trabaho namin yung sagot. Kasama. Miski ako siya. Ako may-ari. Oh. Ginagawa ko ito. May sarili din akong bodysuit. Ginagawa ko rin. As! Yan lang pala. Kasama yan. Louis! Yung leggings. As! Yan ba? I-clear natin lang. Tapos na sana ang shoot, mga best friend. Pero ewan ko ba? Bakit ko pa na itanong ito? Kaya niya siya, dog trainer. Wala ba kayo mga kamay? Kaya niya siya, kaya niya. Yan ang kapatid ni Eko, sir. Ni Eko. Sir, parang fresh na fresh pa yan, ah. Tuta pa yan, tuta pa. Anak ng tuta na. Tuta ba yan? Tuta pa yan, sir. Nakasuot ka pa lang, iba na yung tingin niya sa'yo eh. Para kang lunch eh. Yung tingin niya sa akin, layo-layo pa lang oh. At saka yung talagang Saka dog trainer tayo, gigil di na ba? gigil siya. Ang pinaharap sa akin yung fresh. Fresh na fresh. Hindi yung isa, di ba? Pagod na yung isa eh. Kumuha pa ng isa, yung semi-werewolf. So, tutulong natin sa yung simple frontal attack. Ang frontal attack ay ginagawa to para masanay yung aso. Kahit direct engagement sa aggressor, which is kayo, hindi siya atras. Tira mo yun, oh. Karga na konti. Dito, itong marker na to, ibig sabihin, hanggang dyan lang yung aso. Okay. So, para hindi maabot yung ibang parts nyo, ito lang ilalabas nyo. Ah, ito. Yan Kakagatin lang. ako niyan. Ito lang kakagatin niya. Huwag kayo magalala, sir. Nandito ako sa likod nyo. Ibig namin kayo. Hindi, yun nga mahirap eh. Nasa likod ka, ako nasa harap eh. Ayan, sir. Malakas! Malakas ka, Pamas! Aray ko! Grabe yung pakiramdam. Ganun pala yung pakiramdam pag inaatake ka na ng ganun. Ay, nakaganon na nga ako yun. April Fool na ako. Man versus beast yun eh. Beast yun eh. Hindi naman dog yun eh. Pag sakmal lang ganun, buti may yun pala yung purpose ni Sir bakit nasa likod siya. Kasi kung walang tao sa likod ko, pag sinakmal niya ako, buwal talaga ako nun. Okay. Ayan. Pinaran lang kayo, sir. Ito din sa kanan. Ako pa lang ito nagtitrain, sir. Siguro mga 3 buwan pa lang siya Hindi naramdaman ko yung bike niya. kumakasap. Oo. So, congratulations, sir. Okay na, okay na. Sa unang araw niya, sa pagkakita ko sa kanya, nandun yung interest niya para sa akin, okay na yun. Malalaman natin kung magiging dog trainer siya na magaling, siguro pagka nagtuloy-tuloy siya. Tapos na tayo! Tapos na, di ba? Woo! Okay na ka dun? Siya yung nangagat sa akin kanina. Pag wala ka na palang suot na gear, hindi ka na parang aggressor sa kanila. So, friendly friends na kami ngayon ni Pamas. Okay siya. Exciting siya, exciting siya. Sabi nga na sir, di ba? Pag hindi ka nakagat, hindi ka dog trainer. Ay, bragging right na ako. Meron akong konting tama rito. So, tama na yun. Tama na yan. Tama na.